Hi and welcome sa aking first video. Kung clinic mo to, hi sa'yo. Yan, so magkikreate nga pala ako ng series about self-development, basketball, and also documenting my lifestyle. So kung nasa journey ka ng self-development, supportahan mo ako. At syempre, tulungan tayo dito. Magkaroon tayo ng healthy community para mas maging maganda yung growth natin. Yun, so hindi ko napapatagalin pa. Ang topic nga pala na pag-uusapan natin ngayon is paano ba ganun kadali kunin ng smartphone yung attention natin. So naisip ko lang kanina habang bumabiyahe ako sa jeep papuntang Robinson, nakikita ko yung mga kasabay ko habang wala pa dun sa pinaka-destination nila. Yun, hawak nila ng ilang oras yung phone nila, watch sa TikTok, YouTube, Facebook, scroll, talon ulit sa Messenger, and then mga 5 minutes pahinga, tingin sa labas, tapos kuha ulit ng cellphone sa bag, then scroll ulit, tingin ulit. So parang yung utak natin sobrang napapagod dahil hindi siya nagpapahinga. Alam mo yun, wala siyang oras para enjoyin yung moment na maging bored sandali, mapahinga sandali. So kung iisipin mo, kung titignan mo pa yung mga ibang area, makikita mo yung mga pamilya magkakasama, pero pagdating sa table, mga nakahawak na ng cellphone. Makikita mo ang nangyayari, hindi na natin ma-enjoy yung moment na kasama sila. Hindi na tayo magkaroon ng mas magandang memory na kasama sila. Kasi yung enerhiya natin, hati, nasa cellphone, tapos nasa family. Imbis na 100% ng moment or ng focus natin naka-align dun sa family natin or dun sa pinaka situation na ginagawa natin. So yung human mind kasi sobrang dali niyang pasayahin, sobrang dali niyang akitin, sobrang dali niyang matempt sa napakadaling bagay, sa mga quick wins. So dun kasi parang dun tayo nagkakaroon ng dopamine reward kaagad sa mga quick wins. Tapos pag nawala yon, yung reward na yon, kasi may feel good tayo eh. Pag nawala yung reward na yon, madidrain tayo. Pero yung ginawa natin buong araw, kokonti lang. Diba? Mapapansin mo yun. Ang konti ng ginawa mo pero pagod na pagod ka. Hindi pa physical yun. So yun yung nagiging problema ng mundo ngayon. Kung gaano tayo ka-distracted, ka-overstimulated sa mga information na natatanggap natin. So nalimutan na nating protektahan yung focus natin. Nalimutan na rin nating protektahan yung peace natin. And at the same time, hindi na tayo nagiging present sa moment. Ang solution siguro, bawasan natin yung screen time, mapa-umaga, pagkagising sa umaga, si God muna yung kausapin natin. Don't let our day control us. Instead of maging master tayo ng day natin, maging master tayo ng mind natin. Dahil men or sis tapos na tayo sa programming. Hindi na tayo yung mga batang madali utuin. I-cut out na natin yun. So para mas maging
fulfilling and at the same time satisfying yung bawat events ng buhay. Hindi lang sa pagsi-cellphone. So, try mo na magkaroon ng isang oras na bored ka lang. Paltan mo siya ng reading, praying, or even journaling. Makakatulong yon para mas magkaroon ka ng clarity sa isip mo. So, yun. I hope it helps and sana balikan mo tong video na to and mag-comment ka kung ano yung nakatulong sa'yo or ano yung takeaways mo sa mga realizations ko. So, I know, hindi pa ganun ka perfect yung unang video natin, pero meron ang kagandahan doon, na-execute na natin yung idea. So, please like and follow. At the same time, subscribe ka na rin sa channel ko para mas matulungan pa natin yung ibang tao na makapanood nito. So, yun lamang tol. Or sis, mare. Hanggang sa muli. Usap ulit tayo.